Curious ako. Ano yung Oo nga, feeling? matagal. Parang 5 beses tong kanta. Kaya high school ako bago I see ako the beauty of it. mag-switch Kasi to- parang gagawa Parang ka gusto ng ko naman gagawa ng yes, kaso master. nararamdaman ko na parang ayaw na niya. Hi, ako si Jiro. Chillin' with the best local talents from the ground up right here on air. Tara, makipagkwentuhan at kilalanin natin ang mga storya ng ating mga ipinagmamalaking personalidad sa larangan ng sining. From the roots to the hustle and how it grows. This is Homegrown. Tandaan ko, bass drummer ako nun. And then, drummer namin. Hindi mo may express. Tapos ako, makulit ako sa bahay. Parang gusto ko lang nagrarap. Your home, their stories on air. Exclusively on 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio, saya lang. Friday the 13th. It's February 13, 2026. Kaya may mga bulong-bulungan na naman dyan. Oo. Pagka Friday the 13th daw ay hindi buenas na araw. Yun naman nagsabi noon. Minsan pwede natin i-trace back kung saan natin unang-unang napakinggan yung mga ganong sabi-sabi. Tapos malalaman natin sa kaduluduluhan ay wala naman talagang sense. Because how could you say that Friday is not lucky? Guys, ngayong araw ng Biyernes is the second episode of 2026 edition of Homegrown. At syempre, kasama nyo na naman po ako. My name is Jiro, your one and only rapper DJ in the town, and I officially welcome you to our today's episode of Homegrown People. This is your home, their stories on air. 5:33 PM oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, at ang ganda ng t-shirt ko no? Tingnan nyo guys. Ayan. Ang kasama natin ngayong araw ay ang owner ng clothing line ng t-shirt na suot ko ngayon. This is Daily Haze Clothing from Lucena City. People, I have here the owner of this clothing line. This is Yomer Del Mundo. Kuis, kumusta ka? Okay naman, kuya. Magandang hapon sa mga manonood natin. Kuis, ang daming tandaan mo nung kailan nga ba pumutok ang clothing line? I think that was after pandemic no? Parang mga ganun. Doon siya yung mas dumami. Dito sa Quezon Dito sa Province. Quezon, oo. Pero ikaw, kailan ka talaga nag-start mag-clothing line? 2021, kuya. 2021 ng September. 2021 ng September. Oo. So na din, after pandemic na rin talaga no? After pandemic na rin talaga nag-start. Bago pa lang magiging new normal yung Oo, yung kasi I think the very reason din kung bakit nagkaroon ng maraming clothing line is yung very reason kung bakit nauso yung mga online shopping. In a sense, para bang ang nangyari dahil pandemic, dahil wala masyadong lumalabas. Tapos, pwede ka naman magkaroon ng shop sa sarili mong bahay. Tapos, ang mangyari is, ipa-deliver mo na lang yung mga merchandise mo. Isa din sa nagpalakas ng loob ng mga clothing line owners yun, no? Online talaga, kuya. Mga ganong setup ng Sa ganun din ba nag-start si Daily Haze? Bali itong Daily Haze, kuya, nagsimula siya, 2019, kumbaga iniisip ko na, pa lang siya, bali, Haze pa lang, kumbaga, wala pa yung daily. Kumbaga, bali, okay lang ba sabihin dito, kuya? Oo. Na nabuo talaga siya dun sa loob, sa kulungan. Kasi nakulong ako ng 2019. Tapos, pinabuo ko yan, yung brand na yan. Sabi ko, paglabas ko, bubuin ko tong clothing na, kumbaga, pangarap ko talaga yan noon pa eh. Di pinadodrawing ko siya sa mga kasamahan ko doon. Papagawa ko ng design. Di nung nakalabas nga ako, sinearch ko muna yung Haze kung okay ba siya. Ay maraming katulad. Di sabi ko lagyan ko ng daily. Sabi ko gano'n, lagyan ko ng daily yun. Hanggang sa naging daily siya yun. Nag-umpisa ako ng
Di ko pa alam yung mga design. Kung akala ko, pagka Google, yun na eh. Yung nakakita ako ng design sa Google, yun na, ilalapat na. Ano na to, dilemma na to pagdating sa designs. Oo. Ang nakakatuwa ngayon, Kuys, is ang daming supporters ng Daily Haze eh. Lalo na sa community ng hip-hop. Ano kuya? Kasi meron akong mga napanood before. Just like yung Batting Ape. Yung Batting Ape, there was a time na nag-i-start pa lang sila. Pero sumugal sila when it comes to giving away half of their merchandise. Binibigay nila ito sa mga nasa industriya, mga kilalang tao for free. Kahit pa ang eksena is dahil libre mo yung ibinigay, ginasusan mo yan eh. Of course, sa t-shirt pa lang, pag sa clothing line na t-shirt, Sa design pa sa lang. design, sa printing pa niyan, minsan may mga kasama pa yung stickers o etiketa. Pero sumugal sila eh, na, in a sense na, okay, let's give it away. Half of it, kumbaga, mag-invest muna tayo dito. Kahit hindi tayo panalo sa gantong lagay, kahit walang babalik, agad-agad, sumugal sila doon. And from what I've heard, isa din yun sa ginagawa mo right now eh. Kasi kailangan naman talaga siya kuyang gawin kasi sa akin naman hindi ko naman siya inaasahan na pag nag-release ako kailangan mabenta ko lahat yan eh. Hindi ganun ang akin kasi kumbaga ma-promote yung brand. Kahit hindi man nanggaling yan dun sa bili tapos makikita mo suot nung halimbawa artist. Suot nitong artist na ito, suot nung event organizer itong damit mo, malaking bagay para sa akin yun. Kaya hindi ko hinahabol na pag mag-release ako, ma-sold out lahat sa ngayon. Kasi tulad nan, nagpapakilala pa lang din naman tayo eh. Sa ngayon, hindi mo pa naman masasabing sikat na itong brand ko. Kumbaga, laging yung nagpapakilala pa lang. That's true. And I think isa yun sa mga bagay na hindi naiintindihan ng karamihan. Na Madami. kung tawagin mo kasi yan, that's marketing eh. Parte yan ng marketing eh, ng marketing and promotion eh. And kahit sa malalaking business at sa maliliit na business, kailangan din talaga ng budget for that eh. Kumbaga, meron yung kumbaga, pag gumawa ka ng isang business, yung puhunan mo for this business, dapat kabukod pa nun, yung puhunan mo para sa marketing and promotion. And kayo, hindi man kayo gumastos ng kumbaga, hindi man pera yung iabot nyo dun sa mga taong pagbibigyan nyo ng mga merchandise nyo. T-shirts na yun, printed na yun, hindi man siya pera in a sense. Pero, that's still gastos nyo pa rin yun eh. So in that sense, yung mga pinamigay mo na yan, pumapasok siya doon sa budget mo for marketing and promotion. Oo, kuya, ganun. Tsaka pati yung iba kasi hindi nila naiintindihan na pag pumasok ka dito, tulad nga nung sinabi ko nung una, hindi ko talaga alam na akala ko pag design, gusto ko to, yung search ko to yung gantong design sa Google, akala ko yun na yun eh. Nung una, hindi nila naiintindihan na kailangan mong bumayad ng graphic artist. Totoo. Tsaka sa etiketa, yung kailangan mong gumawa ng sarili mo talagang branding, logo, mga ganyan. Tapos, bukod dun, yung pagpiprint pa na, iba't ibang klase ng print meron tayo eh. Ayan, pag-usapan natin yan, Kuis. Yung different types of printing. Kasi we wanna understand how such a business works eh. Yung pagko-clothing line yan. Kung gaano yan kahirap, ano yung mga pinagdadaanan yan. Pero I think that's one topic eh. Okay. Ano yung mga difference na ano yung mga iba't ibang type ng print? Like, kung mapapansin natin, kung makikita nyo sa mga nanonood ngayon sa Facebook, kumikinang yung print ng t-shirt ni sweatshirt ni Kuya Yomar. Yung sa akin, parang lang siya, flat lang siya, wala siyang bling-bling in a sense. Now, what's the difference? Anong tawag diyan sa ganyang klase ng Ito ng kuya print? ito yung glittered print, yung Glittered print. Merong umuuso ngayon. Siya ay film lang, kumbaga parang yung DTF, yun yung DTF. Yung direct to film. Direct to print. Direct to film. Direct to film. Okay, direct to film ang DTF. Bali yung film nandun yung design na
ilalapat mo ngayon siya dun sa t-shirt, tapos gagamitan lang siya ng heat press. Heat press. Kumbaga parang meron siyang, sa ilalim nung film, meron siyang pandikit na Nadidikit sa t-shirt. hindi masyadong kung ano yun eh. Tapos pagka prines na siya yun, doon na siya yung lalapat dun sa damit. Oh, so yun ang direct to film Yun yung type of printing. direct to film process. Yun Ah, yung okay. DTF. Tapos yung sa mga gana naman, tulad dun sa Ito, anong tawag sa ganitong printing? silk screen process naman yan. Yan naman yung Silk screen, okay. yung mano-mano na bawat color may frame. Oh, so parang mas matrabaho pagka ganitong klase ng printing. Screen printing. Oo. Pero mas solid, mas maganda. Mas maganda naman. O lalo na pagka tawag dito yung solid yung magtatatak. Oh, I think kailangan din ng skill eh. Parang one time nakakita ako sa Facebook or sa sa online kung paano nila ginagawa yung pagsi-silk screen. Papalit-palit, may umiikot na na Frame, parang mga frames. oo, mga frames. Tapos iba't iba ng kulay ang ginagamit nila. Tapos Iba't ibang pintura kada frame. iba't iba ng pintura. Tapos may parang may certain stroke lang na kailangan mong gawin para maging perpekto yung lapat ng kulay sa t-shirt. Ano yun, na proseso kasi kailangan sukat mo yung Totoo, kasi parang ang bilis-bilis mo magkamali din sa silk screen printing. magkamali ka ng isang pahid, tumulas yung pintura, wala, ano na yun, reject na yun. Reject na kaagad. Oo nga no? So ginagawa nyo rin yun, yung pagsi-silk screen printing. Hindi kuya, bali nagpapa-print lang din ako dun sa talagang solid ang print sa AG printing. Ito, hindi kayo naglapat nito. Hindi kuya. Pero heat press, nagagawa nyo na sa shop. Nagagawa naman na yung heat press. Kumbaga sa bahay lang, kumbaga pag yung sa aking mga ibang mga design ko, ako na din ang naglalapat. Pagdating sa heat press type of printing, ang tawag nila doon, direct to film. Direct to film. No, Chris, I'm really wondering kung nakabuo na rin talaga ng community si Daily Haze Kumbaga, before pa tayo magkakilala, naririnig ko rin talaga si Daily Haze. Anong naging return of investment kasi yung the way yung investment mo for marketing for your marketing kasi nga naglalabas ka ng t-shirt na may pera naman talaga doon kumbaga pera din talaga yung nilalabas mo in a sense ano yung naging return of investment sa ng mga ginawa mong yan? Sa akin kuya, kumbaga yan, tulad na ng pagkakakilala doon sa brand, kumbaga hindi siya yung brand na tatanggihan ka pag may mga ganang events. Kumbaga pag may nagsabi sa akin na may gantong event, kailangan natin ng ganto, nagbibigay tayo yung natanggap ko bilang dahil sa mga ginagawa kong ganon. Edi yung pagkilala na ibinibigay din ng mga organizer, artist, yung pagpapakilala nila dun sa brand, kahit bigyan ko man sila o hindi, dala-dala nila yung brand. Baga dinadala nila, sinasama nila sa mga posts, sa mga kung saan man sila mapapunta, lagi nilang binabanggit. Yun yung kagandahan dun sa brand. Na nakilala ka sa hindi pagdadamot dun sa produkto na meron ka. So, kumbaga, it could be considered as a marketing strategy. But for you, natural mo lang talaga siyang, kumbaga, bukol sa loob mo siya. Kumbaga, not thinking kung may babalik o wala. Kumbaga, ROI ba tong marketing investment na to o hindi? Para sa akin, kuya, kumbaga, yun naman kumbaga, win-win situation naman yun para sa akin Kasi, hindi naman natin masabing itong artist na to sa ngayon wala. Sobrang totoo niyan, Kuis. Kumbaga, hindi natin masasabi basta magsipag lang to, kaya nitong knows, makarating no? sa gusto nila. Para lang yan sa brand, para lang din yan sa akin, kumbaga. Hindi mo masasabi na hanggang dito na lang tong brand na to Hanggat patuloy na may sumusuporta, kumbaga, hanggat may naitatanim ka na magandang pakikisama, tuloy-tuloy lang. So, sa mga artists na inaabutan mo ng mga merchandise, parang samot-samaw, nakikita mo yung career ng Daily Haze sa kanila. Na kumbaga, okay, right now, itong mga to, gusto ko to silang suportahan kasi may potential to mga to. Malay mo makatulong
itong makatulong sa confidence nila, itong mga merchandises na bibigay ko sa kanila. And then one day, one time, sasabog tong mga to dyan sa mainstream or what. Makikilala to. Ganon, boy. Same goes with your brand. Na kumbaga nakikita mo na para bang magkaiba man kayo ng larangan. Sila man ay ikaw man ay nasa business, sila man ay nasa music industry or sa entertainment. Parang magkalibel kayo ngayon in a sense na parehas kayong nagsusumikap in a sense. So you see yourselves on those people. Yes, Nakikita mo yung yung sarili mo doon. No, quiz. Para naman sa perspektibo mo bilang isang business owner. Kasi kung palagi mo siyang ginagawa, hindi ba siya hindi ka ba nangangaray pagdating sa budgeting, pagdating sa business mo kapag maraming tao na kumbaga palaging palabas yung nangyayari. Palabas. Oo. Sa akin naman kuya, kumbaga hindi mo na mapapansin eh. Kasi parang ang nangyayari, kahit naman nakapamigay ka ng sabihin natin na 30 pieces yung inilabas, nakapamigay ka ng 10 pieces, kumbaga kahit konti, meron pa namang papasok sa yung profit. May dun. profit ka pa din. Meron pa din eh. Kumbaga, ang kaibahan nga lang, kumbaga, kumita ka ng kahit konti, pero iba yung naging dating sa tao ng brand mo. Kasi Totoo. mas mga pinag-iingatan ko dyan yung hood eh. Na yung mga nasa hood ko na kailangan hindi SRP ang benta ko dito, kailangan discounted lagi. Kasi unang-unang nagdala sa brand, yung hood. That's a good perspective din Number one hood. Kailangan hindi mo pabayaan yung hood mo kasi sila talaga yung magdadala dun sa brand sa brand ko ganun. That's a good perspective, Kuis. Kasi oo nga kung bawa ang hood mo, you're from Lagos. Lagos. From Lagos. At marami ka diyang mga tropa kung diyan ka lumaki, yung mga kababata mo. At the same time, yung mga sumunod na henerasyon sa iyo, kung nakikita Minsan kasi ganito kuya hindi mo din minsan maaasahan yung pinakang tropa mo pagdating sa ganyan negosyo eh. that's deep. Yun dapat yung tandaan ng mga bago pa lang magsisimula sa ganitong clothing. Kailangan hindi ka umasa sa tropa kasi based on my experience kuya, hindi talaga susuporta ang kaibigan mo sa iyo ng 100%. Kumbaga walang ganun. Pero meron pero hindi ganun katindi kasi nga kumbaga lalo baguhan ka. Siyempre meron ng mga nauna sa iyo na medyo may pangalan na eh. Baga pagdating sa akin sa experience ko sa tropa, hindi ganun ka-solid ang suportahan pagdating sa mga ganung bagay. That's kind of sad. Nakakalungkot siyang isip-isipin no. Literal Na supposedly yung dapat mga sumusuporta sa iyo is yung mga kauna-unahan mong kakilala. Yan. Bago yung mga hindi mo kakilala. Pero ang nakakalungkot nga sa nangyayari is instead of sila, yung mga nandiyan para sa likod mo, yung mga hindi mo pa kakilala, ang nangyayaring mas Yun mismo na. diba? Something that I have understand about that. Something like it's more like psychological eh. Na kapag ka sobrang reachable ka sa mga tao in a sense. Pag halimbawa, mga kaibigan mo, then you made a business. Kaibigan ko naman 'yan. Parang ganun, parang they would not make an effort kasi andyan ka lang naman in a sense. Now, kung malalayo, kumbaga hindi ka masyadong kakilala in a sense then mas nagkakaroon, mas binibigyan nila ng effort. Na okay, I wanna buy to that one. Kasi maganda yung niya, yung t-shirt niya. May pagkakataon na merong ganun. Pero bilang yan sa daliri mo. Kumbaga, yung mga ganang kaibigan na hindi mo pa inaalok, magtatanong na sa iyo so suportahan ka na. Merong ganun. Pero bilang nga lang sa daliri mo yung mga ganong kaibigan na talagang susuporta sa iyo. Anong pinakang tinuro sa iyo nung ganung klase ng experience course? Kasi siguro nung una umasa ka din somewhat somehow kumbaga kahit sa maliit na percentage, umasa ka din na pag nagtayo ka ng business, ang unang-una mong maging mamimili is yung mga kakilala mo talaga. Yan. Nung medyo nabigo ka doon sa pag-asa na yan, doon sa thinking na yan, hanggang sa ngayon, ano yung pinakang tinuro, anong pinakang napulot mo sa experience na yan? Kumbaga sa akin kuya, lagi kong sinasabi sa sarili ko kumbaga na kung maglalabas ako ng panibagong business, kumbaga wag mo nang iisipin lagi na nandiyan
malalapit sa'yo, yung kaibigan mo na para laging suportahan ka, kumbaga. Sa akin, hindi naman sa pinag-iisipan ko sila ng hindi maganda, kumbaga. Laging i-advance mo na yung isip mo na hindi lagi silang nandyan. Totoo. Kasi ang susuporta talaga sa'yo, kadalasan makikita mo, ang mga susuporta talaga sa'yo halos yung hindi mo pa kakilala. Kumbaga. Totoo. Tsaka ang ganda ng sinabi mo na hindi mo naman sa pinag-iisipan sila ng masama or pinagtatampuhan sila. Pero hindi mo pwedeng iasa hindi ka pwedeng umasa palagi na palagi silang nandyan. Yan, palagi din namin nababanggit yan dito. Kung tawagin namin yan is, kumbaga, walang ibang magliligtas sa'yo kundi yung sarili mo lang. In that sense. Kasi, halimbawa, just pagdating sa clothing line mo, gumawa ka ng clothing line. It's already a gamble sugal na kagad yan Pero, Sugal. ikaw at ikaw yan. Ikaw at ikaw ang gagawa ng paraan kung paano ka bibenta. Mag-isip ka ng mga strategy or what. Pero ikaw at ikaw, kumbaga hindi mo siya pwedeng iasa sa mga kaibigan mo kasi unang-una, ikaw naman ang gumawa niyan. Kung sumuporta sila, thank you very much. Kung hindi, Pero okay kung lang. Okay lang. Hindi ko naman siya kaya iniisip na masama para sa akin. Pero yun talaga yung totoo. Yun talaga yung totoo. Kaya dun sa mga bagong magsisimula pa lang sa ganito, huwag kayong mag-expect na gano'n. Hanggat maaari, sipagan yung mag-post. Gano'n. Sipagan talaga no? Tsaka, ayun na nga, kung magdig, merong kung parang somewhat may blueprint na ng ganyang klase ng business Kailangan mo lang hukayin talaga. Kailangan mo pag-aralan kung paano siya nag-work, kung saan talaga tong parte ng business magma-matter, things like that. Hindi, tsaka talagang sa una, kuya, pagka papasok ka sa ganitong clothing business, huwag mo nang asahan na mauubos yan. Kumbaga, huwag mo nang asahan na lahat na kwentahin mo siya na ganito, 20, pag naubos to, ganito yung tutubuin. Hindi ganun. Kasi hanggat maaari, sa una, pag pumasok ka sa ganitong larangan, kailangan, once na may manghingi sa'yo na event, lalo't local event dito sa lugar mo, bigyan mo yan kasi kasama yan sa pagpapalawak nung nung itinayo mong brand kumbaga Tapos unang-una dyan kasi dito, tulad nan, graphic artist. Oo, invest ka din dyan. Print, t-shirt, plastic sticker, kumbaga, kung gusto mo pa, may model ka, photoshoot. Obligado kang ibigay sa model o bayaran yung model kasi madalang na naman yung pre ngayon Pero yung sa akin naman, napakaswerte ko naman ng mga time na nagsisimula nga ako. Merong mga kaibigan, merong mga nag-o-offer ng libreng photoshoot, yung mga ganan. Tapos XD lang, bibigay mo lang sa kanila yung merch. Tapos meron ka ng photoshoot, may pang-post ka na. Baga, nakakadagdag dating din dun sa brand Pero ngayon, hindi ko masyadong iniisip na yung ganun. Basta release lang ng release. Kasi sabi ko, ang inano ko naman dito, kahit simpleng picture lang muna sa ngayon. Basta ang importante, makapag-release ng alam kong maraming pamimilian yung yung mga nakaabang na buyer. Kasi nasanay ako na ganun na kailangan madaming pamimilian. Kailangan hindi lang isa, dalawa yung makikita sa'yo kasi minsan meron na nung ganito si ganito Kumbaga yung mga bata meron na ganito si ganito. So gusto nilang iba na. Oo. Pangit naman pag magkagaya kami. That's true. So we're guys now having an understanding about how this business is working, kung paano nag-work yung business, and then storya din ng kung ano yung mga pinagdadaanan ng isang ganitong klase ng business owner. Well, marami pa akong gustong itanong quiz about yourself at sa yung business na Daily Haze. But right now, let's just have a very quick break. Oras po natin sa buong Pilipinas, 5 minuto bago mag-alas 6 ng hapon. Ako po si Jiro at ito ang programang Homegrown. Magbabalik po kami. Salamat kayo. 6:07 p.m. on the clock. 7 minuto na po makalipas ang alas 6 ng gabi. Gabi na guys. Once again, welcome back to Homegrown People. This is your home, their stories on air. Ako po si Jiro at kasama pa rin natin si Kuya Yomar, ang owner ng Daily Haze Clothing. Kuys, kamusta na? Ayos naman, kuya. Kuys, let's go back to our conversation. Ang pinaka napansin ko din, isa sa napansin ko sa clothing brand mo, is marami kang collaboration.
iba't ibang collaboration especially dito yung mga clothing brand din dito sa Quezon ang kinolab mo na. Kumbaga, nagkaroon kayo ng merchandise, dalawang brand tapos gumawa kayo ng merchandise. Bakit? Anong idea nun? Bakit madami ka ng kinolab na clothing brands dito? Kumbaga sa akin, kuya, parte din yun ng marketing eh. Aha. Kumbaga, halimbawa, itong brand na si Donhay Outdoors, yung mga ano siya eh, duyan siya eh. Oo, totoo. One time nakabili ako ng ng hammock. Kumbaga, nakita ko kasi yung lakas niya sa social media. Kumbaga, malawak din yung market niya eh. Kumbaga sabi ko, kaya kinausap ko siya kung gumawa kaya tayo ng ng T-shirt. design, ng t-shirt. Oo. Bali yung nilabas namin itong 2025, ano na yan, pangalawa na yan kasi meron pa kami nung nauna eh, na nilabas na talaga na merch. Parang 2022 yun eh. Yung kauna-unahan namin labas ng Daily Haze collaboration ng Don High. Anong year, kuya? 2022. Parang naabutan ko nga yan. I think around 2022 din nung bumili ako ng hammock sa kanya. sa kanya. Oo. Din sa brand na 'yon. So padalawang padalawang collaboration niya na. Collaboration. At hindi lang sa outdoor. Diyan sa brand niyan na ikaw kumulab. Sa marami si pa. High Edness Clothing. Kay Toti David. Kumbaga, mayroon din kami nan. Solid din 'yun. Tsaka ang latest collaboration mo right now is yung sa sa Hard to Find. Hard to Find at saka yung kay High Edness Clothing. Kumbaga sa akin naman, kuya, ay kumbaga malaking pasasalamat dun sa mga brand na tinatanggap para maging kakulab ako. Kumbaga, napakalaking bagay nun. Kasi unang-una, yung market nila, yung buyer nila, parang nagiging ko din. Nagiging buyer ko din. Sobrang connected niya sa yung industry ng clothing brand right now. Parang sobrang siyang pwedeng i-connect sa industry ng sa industry ng ng mga nasa music, ng rappers, ng ng yung how collaborations work diyan sa industriya nyo. Like kung merong market itong brand na to, pag nag-collab kami niyan, pwede niyang maging market yung market ko. And at the same time, pwede ko rin maging market yung market niya. Ganun din yung nangyayari sa collaboration pagdating sa mga artist eh. Na okay pa, meron akong listeners. At meron din siyang listeners, i-collab mo. At pagka nag-collab tayo, pwede yung mag-add up. Yung listeners mo, maging listeners ko. Yung listeners ko, maging listeners mo. Ang galing. Kaya parang sobrang tandem talaga ng clothing brands at ng mga artists, lalo na mga hip-hop artists. Kasi kumbaga din naman kami namang mga owner, artist din kami. Kumbaga, That's true. That's very true. Kumbaga, para din sa art yung ginagawa namin eh. Dahil number one, kumbaga, ang inaasahan nga namin para ma-promote ito eh, syempre yung mga artist. Sino yung mga kaya nga napakasarap lalo kung magkakaroon pa tayo ng mas madaming sikat na local artists. That's true. At palagi nating babalikan. I mean, yun na nga, yung idea kanina na hindi pa man sikat, kung baga nakikita, kanina kung paano natin pag-usapan na nakikita mo yung sitwasyon mo, kung paano ka nag-uumpisa dito sa mga local artists na to, na nag-uumpisa pa lang din sila o kaya ay medyo matagal na pero maybe kailangan lang talaga nila ng solid na suporta para mas magtagumpay. Kumbaga, ang effect is kapag binigyan mo yan ng magandang t-shirt, pagka binigyan mo ng bagong t-shirt, pag magpe-perform yan, mas magiging confident yan sa stage. Minsan hindi, in that sense. Minsan kuya, hindi na rin sa ganun eh. Kumbaga yung nagtiwala sa akin to, si Branda ganito Kumbaga isipin mo, hindi ako kailangan mapahiya dito. Totoo. Kumbaga pinagtiwalaan ako halimbawa nitong mga local merch dito sa atin sa Quezon Province. Kailangan ipakita ko din yung best ko. Mas lalo pa sana akong gumaling kasi may nagtitiwala sa akin eh. That's true. May nagtitiwala sa akin na brand na isipin mo, sino lang ba naman ako para bigyan ito ng... That's true. Oo. Totoo yan. At saka, yun totoo, kumbaga, ayaw mong baliin yung tiwala na yun. So, gusto mo palaging mas galingan. So, ikaw, bilang nagbigay ng merchandise sa mga local artists na yun, at least na-boost mo yung confidence nila. Kumbaga, natulungan mo sila in that way. Hindi man sobrang direkta kasi mangyayaring sila pa din naman yung magde-decide eh. Ano ba?
sasayangin ko ba tong opportunity na to o mas gagalingan ko para malay mo matuwa siya sa akin, bigyan niya pa ako ng ng mga merchandise. And ang end point noon, dahil ikaw sobrang inspired mo as a local artist, sobrang inspired mo, mas ginagalingan mo dun sa craft mo. At hindi na lang yung clothing brand ang nai-impress mo o nakakakita ng talento mo, yung mga tao din. Yeah. And yun na nga, hanggang sa okay, ibang tao na, mas maraming tao na yung nakakapuna sa'yo at mapunta ka na doon sa pedestal na yon. Oo. That's very nice. So, para talaga silang tandem no? So, meron ka na bang mga experience na okay, hindi masyadong kilala tong artist na to, pero try ko kayang bigyan ng t-shirt. Tapos, may mga ganun ka na bang Sa akin eksena? kasi, kuya, kumbaga, kahit hindi naman artist kumbaga, basta, kumbaga, may manghingi sa'yo, gusto ko yung tapos kita ko naman na gusto niya, pero kulang yung pera. Wala siyang pambili. Walang pambili, lalo na sa hood. Lalo na dyan sa hood, kumbaga, walang problema, binibigyan ko, kumbaga, bibigyan kita. Kumbaga, hindi ko para ipagdamot sa ito kasi laking pasasalamat ko pa sa iyo kasi kung di ka man kilala o may makakita lang na tao na suot yung Yung mo, yung brand mo. parang ang sarap sa pakiramdam na lalo na ikaw ay mag-uuli ka dyan sa mga mall, sa mga tapos makikita mo may mga nagsusuot nung delicious. Nakakatuwa na makita na may nagsusuot nung brand ko tapos hindi ko pa ganun hindi ko kilala kumbaga. That's true. Nakakatuwa. Oo, totoo. Nagigets ko siya, in a part na nagkaroon kasi one day, bumuo din ako ng clothing brand. Quiz, I think that was around 2020. Oo, yung pandemic pa. Pandemic. Oo. Hindi na nga lang siya 2021 na rin pala. Nang bumuo ko ng clothing brand. Kasama ko yung dalawa kong kababata sa Aurora, Quezon, na San Francisco. So magkakaiwalay kami. Pero yung merchandise na sa akin. So gets ko yung feeling na okay, that was my brand. Brand ko yan suot-suot nung, lalo na kung hindi mo kakilala, yung makikita mo ng t-shirt na yun, na sobrang hindi mo ina-expect na, uy, t-shirt ko yan. Alam mo ba? Yung ganung klase ng feeling. So, isa yun sa nagpapa-boost nung nung confidence mo to continue what you're doing. Gusto ko tong gawin ng gawin. Kasi masarap sa feeling na every time may makikita akong unexpected na tao, nasuot-suot niya yung brand ko. Na ganun. Sobrang sarap sa pakiramdam. Kuy, eto na, I think isa ka sa mga taong clothing brand owners right now na sobrang generous pagdating sa merchandise. Pero ano naman siya sa business perspective mo? Kumbaga, okay, gamit mo nga siya as a marketing, pero hindi ba siya nakaka-apekto pagdating sa sa profit mo? Sa akin, kuya, hindi ko na masyadong sa ngayon iniisip pa yung ganun yung kung kumikita ba ako o Baga, ini-enjoy ko lang yung sige, maglalabas ako ng ganito. May mga times ba na parang mas marami yung out kaysa sa mga pumapasok? Kumbaga, naglabas ka ng ganitong klase ng budget for this release. Pero dahil marami kang ipinamigay, naging short, nag-short ka o nalugi. Hindi naman, kuya. Hindi pa siya nangyayari Hindi naman. pa naman nangyayari yung ganun. Kasi parang mas lamang pa rin naman talaga yung bali kasi ang ginagawa ko, once na meron benta, ko na agad yan. I-roll ko na agad yan. Okay. Tapos, Paikutin mo na. Magbubuklat ako ng kung ano yung available na design na pwede kong Tsaka hindi ako, kuya, tumitingin dun sa halimbawa, pangit naman nung design ko, yung ganun. Hindi. Kumbaga humihingi ako ng pinapakita kong kani-kanino. Baga pinapakita ko sa asawa ko na okay ba to? Kasi sabi ko nga, hindi naman ikaw yung hindi naman ikaw yung bibili. Ikaw yung nagbebenta Dapat ang tingnan mo diyan. Yung Kung sino yung tao. mga potential market na possible na alam mong bibili sa'yo. Sila dapat ang makapagsabi na maganda. Yung parang sa akin, siguro 40% lang dun sa 100% na pwede kong anuhin yung pangit naman ito, ang ganda naman ito. Siguro mga ganun. Pero lagi pinapakita ko muna sa mga bata, sa mga ibang kaibigan. Importante na bago mo ilabas ang isang merchandise,
meron kang perspective galing sa mga consumer. Kung tawagin natin, sila yung bibili, hindi naman totoo yung sinasabi mo kanina na maaaring maganda to sa'yo. Pero paano sa iba? In a sense. Kasi you're in the business side no? Hindi naman kasi tayo pare-parehas ng ng minsan Ng pagtingin sa sa mga design. mga bagay. Tsaka mga bagay na kaya ngayon, bala ko siguro kung ngayong 2026, hindi na ako magpo-focus dun sa kung ano yung kinamulatang konsepto nung brand. Baga parang kasi idadamay ko na itong ibang alam kong pwede kong maging buyer. Kumbaga, meron akong ilalabas na mga simpleng design. Yung about sa mga bowlers, yung mga basketball, mga ganun. Baga mas palalawakin ko pa yung That's very exciting. Kasi totoo Ang labanan ngayon, sa pansin ko lang, ang labanan ngayon sa mga prints is palinisan ng design. Sa ngayon na merong ganun, pero hindi rin pwedeng laging ganun May variation pa din. Kasi tulad na lahat yung mga brands may kanya-kanyang konsepto yan may mga kanya-kanyang target market yan Kumbaga yung sa akin nga lang, hindi ko na siya ipo-focus dun sa talagang kung ano yung konsepto ko. Mas malawak na. Kumbaga mas flexible ka na ngayon. Mas palalawakin ko na yung pwedeng maka-appreciate nung brand. Mas kumbaga, okay, nakapagtanim na tayo ng foundation. Yeah. It's time to expand. Parang ganun. That's very exciting, Kuis. Parang hindi lang po ito lang si ganitong bumibili puro ganito lang Ano kaya't subukan naman natin na may bibili na iba naman dun sa nakasanayang buyer. Mga ganun Kasi ako kuya yung na hindi ko ikinakahiya kahit sino yung makita kong may suot nung brand ko kumbaga. Sino? Ang pinakang target mo right now is mas malawak na. Like, yung bowlers. Lahat kuya, kumbaga lahat. Lahat may karapatang magsuot ng brand na yan. Totoo. That's a very good thing. Kasi Kuis, pagdating sa business, it's not something that I deeply understand. O hindi ko naman talaga siya naiintindihan ng sobra-sobra. Pero naniniwala ako na kapag ka isa kang business owner, kailangan talaga, ang thinking mo is palawakin kung ano yung meron ka ngayon. Pero sobrang importante din, which is I think nagawa mo na, meron ka ng part doon na the very first thing that you should be doing is bumuo ng foundation for your business. Na parang sa lang din siya parang sa pangarap lang din. Alam mo yung idea ng mga ng mga matataas na building, yung mga skyscraper. Hindi mo siya maitatayo kapag yung foundation mo, yung hukay nung yung pinagtaniman nung mataas na building na yun is mababaw o kaya ay magaan. 'Di ba? Kasi maaring ang taas-taas ng building mo, tapos ang gaan-gaan naman ng foundation mo sa ilalim. Pag dumating sa certain point na kahit gusto mo pang itaas, pero na-reach niya na yung level ng ito lang yung kayang hawakan o buhatin nung foundation mo, babagsak Ganun. Same goes with business, I really think, na kapag ka sobrang lalim na ng connections mo with your consumers, with your people, with your brand, and with yourself, kahit anong height na yung abutin mo, Yun. kahit ano nang puntahan mo, kakayanin mo yung buhatin. Kasi yung foundation mo solid na at matibay na. So I think that is something that you're doing right now. Okay, maaaring marami tayong taong binigyan ng libre. Pero papunta yan sa foundation natin. Isa yan sa magiging dahilan kung bakit kakayanin natin mas palawakin pa tong business natin na to. Ganon kuya mismo. That's very exciting kasi yun na nga kung nung una napansin ng mga nagkaroon ng foundation na okay, ganito lagi ang design ni Daily Haze. About lagi sa ganito. Pero one day makikita nila nag-expand sila. Parang ibang atake ngayon ni Daily Haze so Kumbaga hindi na lang para sa streets. Para sa streets. Kumbaga may makaka-appreciate na din na mga sabihin natin ng mga bigating tao, gano'n. Pero para sa akin, kumbaga, hindi naman ako na yung kung sino magsusuot na pag nakikita ko na
Baga kahit pa bang nagsuot nito, nagtitinda lang ng ng dyan sa bayan, wala namang problema yan Ipagpasalamat mo pa nga kasi mas nakikita niya yung nung brand mo kaysa dun sa ibang brand. Mga ganun ba? That's very nice. That's very inspiring, Quiz. I mean, the way we talk about your life, yung business mo at kung anong yung mga perspective mo, yung mga gusto mong gawin in the future is nakakatuwa. Now, ang daming taong nanonood sa atin ngayon. Marami kang tropa dito. Sabi mo kanina, dami nag-aabang ng mga asar. Andito sila ngayon lahat sa ating sa ating comment box. Anong gusto mong sabihin sa kanila, Quiz? Laging pasalamat at yung wala naman yung mga yan, kumbaga, hindi naman magtatagumpay yung brand. Kumbaga, sobrang pasalamat sa lahat ng tumatangkilik. Kumbaga, nagmamahal kahit medyo nawala tayo ng isang taon, andyan pa din sila. Kumbaga, nakaabang pa din. Ano yung mga gusto mong abangan nila sa business mo? Madami silang aabangan, kuya, na hindi nila inaasahang ganun, kumbaga. At saka mas madaming mga magagandang mangyayari pa. Mas madami pa tayong mababahagian. That's very exciting. Quiz, maraming salamat. Ibang klase. Ito yung sinasabi namin na okay, hindi na lang mga artists ang i-invite natin sa programa. If there are chances na makakapagsama tayo dito ng mga business owners just so marinig natin kung anong kwento nila, let's hear it. Maraming salamat, Quiz. Anything else you wanted to say bago tayo magpaalam? Sana patuloy pa rin silang sumuporta. Tsaka pwede pang sabihin ko din, kuya, yung nadagdag dun sa Daily Haze Coffee, kumbaga. Sa Daily Haze Clothing. The Daily Haze Clothing. Okay, let's go. Abangan nyo din yung Daily Haze Coffee. Coffee naman. Yan. Wow, meron Coffee ka shop, kuya. Coffee shop at saka cart. Daily Haze Coffee at saka cart. meron din kayong yung parang collapsible na cart. Bali, siya, parang tawag dito. Parang mobile cart. Oo. That's very nice. That's exciting. That's what the businesses should be doing. Nag-expand talaga na nag-expand. A very good one. Malamang sa malamang, kung merong mga tao ngayon na nanonood at nagbabalak silang magbuo ng isang business, marami silang napulot sa iyo, Kuys. Maraming salamat doon. Para doon. Maraming salamat. Pagdating naman sa ideya at saka sa kung ano yung mga dapat gawin, hindi naman tayo madamot. That's true. Kung kinakailangan na kung ano yung gusto nyo matutunan, walang problema, ibabahagi ko sa inyo yan. Right, Quiz, let's promote yung si Daily Haze. Saan namin matatagpuan si Daily Haze pag gusto namin bumili? Sinong kailangan namin kausap o anong Facebook ninyo? Daily Haze page o kaya sa mismong FB account ko. Tapos syempre sa Lucena Streetwear. Ayan, oo, meron ka din. Sa Barangay 1, Lucena Streetwear at saka sa Invasion Clothing sa Bypass Road sa Cayaya, Quezon. That's very nice. Quiz, maraming salamat. Once again, mga ka-Destiny Homegrowns, nakausap natin, nakakwentuhan natin ang may-ari, ang owner ng Daily Haze Clothing sa Lucena City. This is Yomar Del Mundo. Quiz. Maraming salamat po sa lahat ng tumutok sa ating programa, sa ating episode right now. Ang daming nakigulo sa atin sa Facebook. Maraming salamat po sa inyo. Hindi na namin kayo may isa-isa, pero we appreciate you all here at the station. Maraming salamat. Ako po si Jiro, your one and only rapper DJ in the town. At ito ang ating programang Homegrown, your home, their stories on air. Only here at DZDG 96.7 Destiny Radio. Kita-kits ulit tayo next Friday. Maraming salamat. Deuces. 96.7 Destiny Radio. Destiny Radio.